Mga giliw na taga-subaybay, narito na naman tayo sa isang bagong talakayan. Ang sitwasyon ng digmaan sa Iran hanggang sa ikatlong araw ay patuloy na nagpapakita ng mga senyales ng paglala. Hindi sumusuko ang Iran at patuloy silang gumaganti. Ang embahada ng Amerika sa Baghdad ay inatake ng mga drone. 6 na sundalong Amerikano na ang nasawi simula nang magsimula ang digmaan. Nag-aabang ang media sa magiging plano ng Amerika. Ngunit hanggang sa araw na ito, sinabi ng kinatawan ng Amerika, si kalihim ng Estado Marco Rubio, na ang pinakamalakas na mga dagok laban sa Iran ay hindi pa dumarating, ngunit patuloy ang panawagan sa mga mamamayan na lumikas. Subukan nating huwag tingnan ang labanan mula sa pananaw ng isang tagapagbalita, kundi mula sa mas malalim na estratehikong pananaw. Sa likod ng mga missile at mga pahayag ng pagtatanggol sa sarili, ang tunay na chessboard ay wala sa Tehran o sa Tel Aviv, kundi nasa isang makitid na katubigan na parang leeg ng bote, ang Strait of Hormuz. Kung titingnan mo ang mundo bilang isang laro ng chess, makikita mo na may mga larong hindi napapanalunan sa pamamagitan ng pagkain ng pyesa, kundi sa pamamagitan ng pagsira sa cost axis o gulugod ng gastos ng kalaban. Hindi kailangang bombahin ang mga pabrika ng Tsina, hindi kailangang i-blockade ang isang daungan sa Tsina. Sapat na gawing isang hourglass ang isang bottleneck. Habang unti-unting bumabagsak ang bawat butil ng buhangin, tumataas ang insurance, tumataas ang transportasyon, tumataas ang enerhiya, tumataas ang kredito, tumataas ang risk perception. At kapag lahat ay tumaas, ang tanging bumababa ay ang profit margin, pagkatapos ay ang mga trabaho, tiwala, at sa huli, ang kakayahang kontrolin ng sitwasyon. Ito ang dahilan kung bakit sa lengguwahe ng chessboard, sinasabing ginagawang macro lever ng Amerika ang Hormuz upang durugin ang cost axis ng Tsina. Tulad ng nakita natin, sa sandaling sumiklab ang pag-atake, biglang tumaas ang presyo ng langis sa mundo at ang stock market ay nagsimulang magpakita ng mga senyales ng pag-aalinlangan na may mga pulang signal. Ang hayag na hakbang dito na agad nating nakikita ay ang pag-atake sa Iran, ngunit ang target ay ang leeg ng bote ng Asya. Ang Asya ang may pinakamalaking pangangailangan sa langis na dumadaan sa Strait of Hormuz. Ang Tsina pa lamang ay kumokonsumo na ng 38% ng kabuuang krudong langis na dumadaan sa rutang ito. Ang hayag na hakbang ay laging kailangang may madaling maintindihang kwento: nuclear deterrence, parusa, seguridad ng mga kaalyado at pagganti. Sa formal na pahayag, ito ay isang laro ng moralidad at militar. Ngunit sa chessboard ng ekonomiya, ang pag-atake sa Iran ay paraan ng Amerika upang ibalik ang laro sa isang larangan kung saan hindi sila gaanong masasaktan at mas masasaktan ang kalaban sa Asya. Enerhiya at paglalayag. Ang Hormuz ay parang isang mahalagang square sa opening move ng chess. Kung sino ang makakakontrol sa paghinga roon, siya ang kokontrol sa paghinga ng buong laro. Hindi mo kailangang isara ng mahigpit ang Hormuz, sapat na ang paniwalain ng mundo na maaari itong isara. Dahil ang merkado ay hindi naghihintay na lumubog ang isang barko bago magtaas ng presyo. Tumataas ang presyo sa merkado sa sandaling tumaas ang panganib. At ang panganib sa Hormuz ay hindi lang presyo ng langis. Ito ay ang bayad sa maritime insurance, reinsurance fees, war surcharges, oras na nasasayang sa pag-iwas, at ang pinakamahalaga, ang pakiramdam na maaaring maputol ang supply chain. Para sa Estados Unidos, ito ay isang hakbang na medyo malayo sa direktang pinsala. Mas may kasarinlan sila sa enerhiya kumpara sa Asya. Hindi rin sila isang ekonomiya na ang modelo ng kita ay nakasalalay sa pag-angkat ng murang enerhiya, murang produksyon at pag-export tulad ng Tsina. Kayang tiisin ng Amerika ang pagtaas ng presyo ng langis at makahinga pa rin.
Ngunit para sa Tsina, ang bigat nito ay mararamdaman sa bawat industriya, bawat pabrika, bawat ruta ng transportasyon. Kaya naman, ang hayag na hakbang na ito ay may dalawang epekto. Tinatamaan ng Iran habang inilalayo ang digmaan mula sa lugar na dehado ang Amerika at inilalagay ito sa lugar kung saan dehado ang kalaban. Sa chess, may mga atake na hindi agad naglalayong mag-checkmate kundi mag-pin. Ipipin mo ang isang piyesa sa hari at ito'y hindi na makakagalaw. Sa hi-ekonomikong chessboard, ang Hormuz ay isang malaking pin. Ipinapako nito ang industriya ng Asya sa isang leeg ng bote na hindi nila kayang tanggalin sa kanilang sarili. Kung nais ng Amerika na labanan ng Tsina gamit ang taripa, kailangan nilang dumaan sa mga legal na debate, harapin ang reaksyon ng merkado at tiisin ang ganti. Ngunit kung gagawing isang risk zone ang Hormuz, lumilikha ang Amerika ng isang uri ng buwis na hindi nakasulat sa papel, buwis sa enerhiya, dagdag na buwis sa lohistika at buwis sa insurance. Ang taripa ay isang kutsilyong hawak mo na nakikita ng lahat. Ang buwis sa Hormuz ay isang lagnat na kumakalat sa dugo. Walang nakakakita ng talim, ngunit lahat ay nilalagnat. Kapag tumaas ang presyo ng langis, tumataas ang gastos sa kuryente, gastos sa transportasyon, gastos sa petrochemical na materyales, at sa huli, ang gastos ng bawat produktong ini-export ay tataas din. Ang isang ekonomiya na nabubuhay sa manipis na profit margin ay masisira hindi dahil sa isang malakas na suntok, kundi dahil sa libu-libong maliliit na hiwa ng gastos. Sa madaling salita, maliit ang kita, ngunit malaki ang nawawala dahil sa pagtaas ng mga gastusin. Alam natin na ang Tsina ay hindi lang isang malaking ekonomiya. Ito ay isang makina na dalubhasa sa pag-optimize ng gastos. Ang makinang iyon ay malakas kapag matatag ang enerhiya, mura ang transportasyon, tuloy-tuloy ang mga order, hindi mahigpit ang kredito at mababa ang global risk perception. Ang kaguluhan sa Hormuz ay sabay-sabay na pinasasama ang lahat ng mga variable na iyon. Ang panganib ay kapag tumaas ang gastos sa produksyon, may tatlong pagpipilian ang Tsina, ngunit lahat ay may kapalit. Pwedeng ipasa ang gastos sa mga customer na magre-resulta sa pagkawala ng mga order dahil maraming pwedeng pagmulan ng supply. O kaya'y akuin ang gastos na magdudulot ng pagbagsak ng profit margin, pagkalugi ng mga kumpanya, pagtaas ng kawalan ng trabaho at mapipilitan ng gobyerno na magbuhos ng pera para sa subsidiya. Tataas ang utang ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan, bababa ang epekto ng stimulus at lalaki ang butas sa pondo ng bayan. Sa puntong ito, ang pagsira sa cost axis ay nangangahulugang pinipilit ang kalaban na pumili sa tatlong masamang opsyon sa halip na mamuhay sa isang magandang sitwasyon. Dati, may praktikal na bentahe ang Tsina sa pagbili ng murang langis na may diskwento mula sa mga bansang pinapatawan ng parusa. Ngunit kapag uminit ang sitwasyon sa Hormuz, ang bentaheng ito ay maaaring mabaligtad. Liliit ang diskwento habang tumataas ang panganib. Ang gastos sa transportasyon at insurance ay kakainin ang natipid na presyo at ang kanilang shadow transport network ay mas madaling masusubaybayan, mahaharang at tataas ang gastos. Sa pagkakataong iyon, ang pagbili ng mura ay magiging pagbili ng panganib. Ang Tsina ay hindi lang magbabayad para sa langis, kundi magbabayad din para sa kawalan ng katiyakan, para sa mas mahabang ruta at para sa pananahimik. At ang pinakamasakit na bayarin sa larong ito ay ang pagtaas ng gastos na hindi lumilikha ng katumbas na kapangyarihan. Nagbabayad ka para mabuhay, hindi para manalo. Kapag naging hotspot ang Hormuz, ang buong Asya ay kailangang magtaas ng kanilang ekonomikong depensa, mag-imbak ng mas maraming reserba, mag-stock ng mas maraming inventaryo, pumirma ng mas mahahabang kontrata, at tanggapin ang mas mataas na gastos sa pananalapi.
Ito ay isang uri ng militarisasyon ng supply chain at anumang bagay na militarisado ay nagiging mahal. Maaaring i-export ng Amerika ang panganib sa labas ng kanilang hangganan sa pamamagitan ng pagpapataas ng presyo sa leeg ng bote. Ang Tsina, bilang sentro ng produksyon at pag-angkat ng enerhiya, ang siyang tatanggap ng pinakamalaking dagok. Maaari natin itong tawaging geopolitical interest rate. Habang tumataas ang panganib, tumataas din ang tunay na interest rate ng ekonomiya. Kahit ibaba pa ng central bank ang kanilang interest rate, hindi nito maililigtas ang sentimiento. Tulad ng alam ninyo, ang makina ng Tsina ay tumatakbo sa isang di nakasulat na kasunduan. Katatagan kapalit ng pag-unlad. Kapag bumagal ang pag-unlad habang tumataas ang gastos ng pamumuhay, ang kasunduang iyon ay nagsisimulang magkabitak-bitak. At ang Strait of Hormuz ang gripo na maaaring buksan sa tamang panahon habang sensitibo ang ekonomiya ng Tsina. Hindi pa nakakabawi ang real estate, hindi pa bumabalik ang tiwala ng mga consumer. Ang mga pribadong negosyo ay nangangailangan ng hininga. Ang dagdag na pasanin ng gastos sa enerhiya at lohistika ay parang isang patong ng lason sa tiwala. At kapag nawala ang tiwala, kailangang gumastos ng mas malaki ang rehimen para sa kontrol. Ang mas malaking gastos sa kontrol ay lalong nagpapahina sa kakayahan ng ekonomiya. Isang paikot na problema ang nabubuo. Tumataas ang gastos, bumababa ang tiwala, tumitindi ang kontrol, at lalong tumataas ang gastos. Sa chess, ito ang tinatawag na self-block. Habang lalo kang nagdedepensa, lalo kang nauubusan ng espasyo para huminga. Siyempre, kailangan din nating tingnan ang kabilang panig. Ang isang magaling na manlalaro ng chess ay hindi naniniwala na iisa lang ang landas ng laro. Ang Hormuz ay maaaring isang lever ng Amerika, ngunit may mga variable na maaaring magbago ng direksyon at ito ang dahilan kung bakit mapanganib ang larong ito para sa lahat. Sa madaling salita, ang Hormuz ay isang double-edged sword din para sa Amerika. Maaari itong bumalik sa kanila kung magtatagal ang energy shock. Ang matagal na pagtaas ng presyo ng enerhiya ay magpapabalik sa inflasyon na magpapataas ng politikal na gastos sa loob mismo ng Amerika. Mas kaunti ang sakit na mararamdaman ng Amerika kumpara sa Tsina, ngunit hindi ibig sabihin ay hindi sila masasaktan. Kung mararamdaman ng mga Amerikanong consumer ang pagmahal ng bilihin dahil sa isang digmaan sa malayong lugar, ang laro ay babalik sa domestikong chessboard ng Amerika. Maaaring dagdagan ng Tsina ang kanilang mga reserba, maghanap ng iba't ibang ruta, dagdagan ang importasyon mula sa Russia at Central Asia, at palakasin ang paggamit ng coal, nuclear power, at renewable energy. Ngunit ang lahat ng solusyong ito ay may iisang kahinaan. Lahat ay nangangailangan ng panahon at nagpapataas ng istrukturang gastos. Ibig sabihin, maaari kang lumaban, ngunit pagkatapos mong lumaban, mas mataas pa rin ang babayaran mo kaysa dati. Mayroon ding mga panlabas na salik tulad ng mga bansa sa Gulpo at ang pandaigdigang kalakalan na ayaw maging isang pangmatagalang larangan ng digmaan ng Hormuz. Kung sabay-sabay na pipreno ang mga bansang kasangkot dahil sa takot na masunog ang kanilang sariling ekonomiya, maaaring mabilis na bumaba ang mga risk surcharge. Kapag bumaba ang surcharge, hihina ang macro lever. Ngunit kahit bumaba pa ito, may isang bagay na mananatili, ang alaala ng panganib. Mabilis matuto ang merkado, at kapag natuto na ito, hindi na nito kailanman nalilimutan. Kaya naman, ang isang napakalakas na dagok ay maaaring pilitin ang Tsina na tumugon sa paraang mas magiging mapanganib ang laro. Kung maramdaman ng Beijing na sinasakal sila sa leeg ng bote ng enerhiya, maaari silang maghanap ng paraan upang magbukas ng ibang larangan ng panganib upang baguhin ang takbo. Sa chess, ito ay isang desperadong kontra-atake, pagbubukas ng mga bagong variable upang yugyugin ang buong chessboard.
Ngunit kapag nayugyog ang chessboard, walang nakakatiyak kung sino pa ang mananatiling nakatayo. At tulad ng nakikita ninyo, ang Hormuz sa larong ito ay hindi lang isang kipot. Ito ay isang makina na nag-iimprenta ng gastos. Habang mas ginagawang kapani-paniwala ng Amerika ang panganib doon, mas maraming gastos ang iniimprenta ng makina. Ang gastos na iyon ay hindi pangunahing bumabagsak sa Amerika, kundi sa Asya, sa mga ekonomiyang nag-aangkat ng enerhiya at nabubuhay sa produksyon. Dahil dito, ang Tsina ang pinakamalaking target. Iyan ang sining ng macro lever. Hindi kailangang manalo sa bilis, kundi manalo sa pamamagitan ng pagpapapagod. Hindi kailangang saksakin ang puso ng kalaban. Sapat na pilitin ang puso ng kalaban na tumibok sa isang kapaligirang kulang sa oxygen bawat tibok hanggang sa manginig ang buong katawan. Ang kasalukuyang sitwasyon, kung susuriin natin gamit ang isang estratehikong mikroskopyo, ay malinaw na nagpapakita na ang atake ng Estados Unidos at Israel ay tila tumama sa sakong ni Achilles ng Tsina, ang kanilang ruta ng enerhiya sa Hormuz. At tulad ng ating pagsusuri, ito ay isang dagok na maglalagay sa Tsina sa isang sitwasyong mahirap lampasan. Noong ika-10 ng buwan, inilathala ng New York Times ang opinyon ng mga eksperto na nagsasabing ang mga pag-atake ng Amerika sa Iran ay maaaring magpabilis sa pagbagsak ng rehimen sa Beijing. Sa aming pananaw, ang argumentong ito ay mas isang risk scenario kaysa isang tiyak na hula. Ngunit kung uunawain ito sa konteksto ng pagpapabilis ng mga kondisyon na nagdudulot ng krisis sa pagiging lehitimo, may 5 pangunahing mekanismo kung bakit ang Iran shock ay maaaring maging pampabilis sa mga bitak na umiiral na sa sistema ng Tsina. Suriin natin ito ng mas malinaw. Ang unang mekanismo ay nakasalalay sa sikolohiya ng kapangyarihan. Ang isang rehimeng may mahigpit na kontrol ay karaniwang nabubuhay sa kwentong kontrolado namin ang sitwasyon. Kapag ang Estados Unidos ay kayang kumilos sa isang malaking hotspot kung saan may malalim na interes ang Tsina at ang tanging reaksyon ng Beijing ay mga karaniwang diplomatikong pahayag, ang nananatili sa kamalayan ng lipunan at ng mga elite ay isang mapanganib na pakiramdam. May hangganan ang kapangyarihan. Hindi lang simpleng limitasyon sa militar, kundi limitasyon sa kakayahang protektahan ang mga interes sa labas. Limitasyon sa abot tanaw sa isang mundo kung saan ang Amerika pa rin ang maaaring magdikta ng bilis ng paglala. Kapag bumaba ang tiwala sa pagiging di matatalo ng sistema, ang lahat ng kasunod na krisis sa loob ng bansa ay titingnan sa bagong lente. Hindi tayo ang kampeon, kundi sinusubukan lang nating panatilihin ang imahe ng pagiging kampeon. Ang ikalawang mekanismo ay ang pagkasira ng kwento ng propaganda. Magaling ang Beijing sa pagbuo ng isang narrative framework. Ang Amerika ang gumugulo sa kaayusan, habang ang Tsina ang tagapagtatag ng kapayapaan. Ganyan palagi ang kanilang propaganda sa loob ng bansa. Ngunit ang narrative na iyon ay nahaharap sa isang nakakabalisang problema kapag sumiklab ang digmaan sa isang lugar na may kaugnayan sa kanilang mga partner. Kung malakas ang kanilang pagkondena, kailangan nilang patunayan na mayroon silang bigat para pigilan ito. Kung panawagan lang para sa pagpipigil ang kanilang gagawin, hindi sinasadyang inaamin nila na wala silang mapagpasyang lever sa larong ito. Kapag ang propaganda ay napipilitang gumamit ng mga abstraktong slogan para pagtakpan ang praktikal na kawalan ng kapangyarihan, mararamdaman ng mga tao, lalo na ng edukadong urban class, kung gaano hungkag ang mensahe. At kapag hungkag ang mensahe, magiging hungkag din ang tiwala. Maaaring kontrolin ng isang rehimen ang impormasyon, ngunit napakahirap kontrolin ang pakiramdam na naloloko ka kapag ang buhay at ang mundo ay salungat sa naririnig mo araw-araw. Ang ikatlong mekanismo ay nasa pagkakaisa ng mga elite na kadalasang unang bumabagsak bago ang lipunan. Kapag tensyonado ang pandaigdigang kapaligiran,
Ang sistema ng kapangyarihan ay kailangang magpasya kung paano ipamamahagi ang mga mapagkukunan. Uunahin ang seguridad, industriya, katatagan ng lipunan o ugnayang panlabas. Sa panahon ng kapayapaan, maaaring maghatian ang mga interesadong grupo. Ngunit sa panahon ng kaguluhan, lumiliit ang kick at nagiging mas matindi ang kompetisyon. Ang Iran shock ay maaaring magpataas ng pakiramdam ng estratehikong kawalan ng katiyakan. Bukas, maaaring may dumating na isa pang krisis, isa pang parusa, isa pang bitak. At kapag naging malabo ang hinaharap, ang mga grupo sa loob ng sistema ay may tendensiyang maging mas makasarili, protektahan ang kanilang sariling kapangyarihan, daloy ng pera at paksyon. Ang pagiging makasarili na ito ang nagpapahina sa kakayahang mamahala. Ang mga utos ay mas mabagal na bumababa, ang mga ulat na umaakyat ay mas pinapaganda, at ang mga pagkakamali ay ipinapasapasa. Kung nais ng isang rehimen na magtagal, kailangan nitong paniwalain ang mga elite na mabubuhay sila kung magkakasama. Ngunit kapag naniwala na sila na mabubuhay lang sila kung kanya-kanya, nagsisimula na ang countdown para sa rehimeng iyon. Ang ikaapat na mekanismo ay ang pag-usbong ng sikolohiya, ng paghahambing at pagkasira ng pangarap sa lipunan. Sa loob ng maraming taon, ang bahagi ng pagiging lehitimo ng Beijing ay binili ng inaasahan na mas maganda ang bukas kaysa ngayon. Umuunlad na bansa, atin ang hinaharap. At ang silangan ay sumisikat, ang kanluran ay lumulubog, tulad ng laging sinasabi ni Pangulong Xi Jinping. Ngunit ang mga geopolitical shock tulad ng sa Iran ay karaniwang lumilikha ng isang espesyal na epekto sa sikolohiya. Nakikita ng mga tao na ang mundo ay pinapatakbo ng purong lakas at desisyon ng iilang sentro ng kapangyarihan. Ang teorya ng isang makatarungang kaayusan ay isang makintab na pintura lamang. Kapag nawasak ang ilusyon ng isang matatag na kaayusan, bumabalik ang mga tao sa pinakamalapit na tanong, paano na ang buhay ko? Sa puntong iyon, ang mga dati ng problema tulad ng trabaho, kita, oportunidad para umasenso, at pakiramdam ng seguridad ang nagiging tanging sukatan. At kapag ang sukatan ay naging personal na buhay na lamang, ang lahat ng malalaking slogan tungkol sa bansa ay mahirap nang maging epektibo. Ito ang paraan kung paano nauubos ang pagiging lehitimo, hindi sa pamamagitan ng malalaking protesta, kundi sa pamamagitan ng malamig na pagwawalang bahala at unti-unting pag-alis ng tiwala mula sa sistema. Ang ikalimang mekanismo ay ang panganib ng policy self-lock. Habang mas nagiging magulo sa labas, mas may tendensiya ang sistema na maghigpit sa loob upang maiwasan ang mga sorpresa. Ngunit ang paghihigpit sa loob ay nangangahulugan ng pagbabawas ng kakayahang umangkop, pagbabawas ng kakayahang bumangon ng lipunan at ekonomiya. Kung nararamdaman ng makinarya ng gobyerno na ang mundo ay papasok sa isang mapanganib na panahon, uunahin nila ang huwag magkamali kaysa maglakas loob na gawin ang tama. Kapag ang huwag magkamali ay naging dominanteng kultura, liliit ang pagkamalikhain, liliit ang pribadong sektor, ang mga may kakayahan ay maghahanap ng paraan para makaalis, at ang ekonomiya ay papasok sa isang estado ng mabagal na paghina at kalaunan ay pagbagsak. Ito ay isang nakalalasong siklo sa politika at pamamahala. Habang mas natatakot sa kaguluhan, mas naghihigpit. Habang mas naghihigpit, mas humihina ang kakayahang lumikha ng kasaganaan. Habang mas humihina ang kasaganaan, mas tumitindi ang pagkadismaya. At habang mas tumitindi ang pagkadismaya, mas lalong naghihigpit. Ang Iran shock sa isang masamang senaryo ay maaring maging dahilan upang bumilis ang siklong iyon. Kaya't makikita natin na ang Iran shock at ang paraan ng Amerika na aktibong kontrolin ang paglala ng sitwasyon sa gitnang silangan ay maaaring maging isang pampabilis dahil tinatamaan nito ang 5 malalim na antas na iyon.
Ang mga bagay na ito ay hindi agad magpapabagsak sa rehimen, ngunit binabawasan nito ang kakayahan ng Beijing na bumili ng oras. At sa politika, minsan ang pagbili ng oras ay ang lahat-lahat na. Kung pagdudugtong-dugtungin natin ang lahat ng kaganapan na may kaugnayan sa tunggalian ng Amerika at Sina, makikita natin ang isang issue. Sa loob lamang ng ilang buwan mula nang mamuno sa Amerika, tila walang direksyon ang mga atake ng Estados Unidos. Sa Venezuela, sinusubukan nilang hulihin at pasukuin si Maduro. Sa Cuba, sinasakal nila ito gamit ang ekonomikong parusa sa enerhiya. At sa Iran, direkta silang umaatake. Ngunit kung titingnan natin ito mula sa isang malawak na estratehikong pananaw, sa lente ng Art of War ni Sun Tzu, ang larawan ay nagiging mas madaling maunawaan. Ito ay isang uri ng pag-atake na hindi naglalayong sumakop ng teritoryo, kundi agawin ang tempo. Ang panalo ay hindi sa pamamagitan ng pagtatanim ng bandila kung saan-saan, kundi sa pamamagitan ng pagpapalito sa kalaban, pagkakalat ng kanilang puwersa, at pagpapabayad sa kanila ng isang hindi nakikitang gastos na palaki ng palaki. May isang sikat na kasabihan si Sun Tzu, ang digmaan ay isang sining ng panlilinlang. Maraming nakakaunawa sa salitang panlilinlang bilang pagtatago ng layunin. Ngunit sa kasong ito, ang panlilinlang na ginagawa ng Estados Unidos ay hindi lang pagtatago ng layunin, kundi pagsira sa modelo ng prediksyon ng mga analyst at mga kalaban. Sanay ang Russia, China at EU na tingnan ang Amerika sa isang partikular na hulma. Mabagal kumilos ang Amerika dahil sa mga legal na hadlang, opinyon ng publiko at takot sa paglala ng sitwasyon. Nang sunod-sunod na kumilos ang Amerika sa mga nakaraang buwan, ang unang bagay na kanilang winasak ay hindi isang rehimen, kundi ang paniniwala na magpipigil ang Estados Unidos sa sarili nito. Kapag nawasak na ang paniniwalang iyon, lahat ng plano ng kalaban ay nagiging huli sa tempo, wala sa tono dahil kailangan nilang baguhin ang script habang nagaganap ang dula. Sa ilalim ng isang hindi mahuhulaang lider, ang Estados Unidos ay nagiging napakahirap hulaan. At iyon ang pinakakinatatakutan ng kanilang mga kalaban, hindi ang lakas ng Amerika. Ang pinakakinatatakutan nila ay isang Amerika na malakas na at hindi pa mahulaan. Ngayon ay maaaring atakihin ang Iran. Bukas ay maaaring ibang bansa sa kanilang alyansa. May isa pang ideya si Sun Tzu. Atakihin kung saan hindi sila handa, lumitaw kung saan hindi ka inaasahan. Ang hindi handa dito ay hindi nangangahulugang walang sundalo, kundi walang napapanahong planong politikal. Ang Venezuela ay isang halimbawa. Sa bakuran ng Amerika, laging mahirap para sa kalaban na makialam ng malakas ng hindi ginagawang agresor ang sarili malapit mismo sa Amerika. Ganoon din ang Cuba, masyadong malapit, masyadong sensitibo, masyadong mahirap para sa Russia o China na iligtas gamit ang lakas ng hindi nagbabayad ng napakalaking halaga. At ang Iran ay isang hotspot na kapag lumala, agad na mayayanig ang mundo dahil sa enerhiya, panganib at supply chain. Ngunit ang mga bansang pinakamatinding tatamaan ng panganib ay hindi ang Amerika, kundi ang natitirang bahagi ng mundo. Sa madaling salita, pinipili ng Amerika ang mga lugar na hindi maaaring pabayaan ng kalaban, ngunit mahirap ding tugunan ng katumbas dahil bawat tugon ay may kaakibat na gastos para sa kanila. At ang pinakapinong punto, ayon kay Sun Tzu, ay nasa konsepto ng Shi o estratehikong momentum. Hindi lang tungkol sa pag-atake ang sinabi ni Sun Tzu, sinabi niya ang tungkol sa paglikha ng momentum. Ang paglikha ng momentum ay nangangahulugang paggawa sa mga bagay na kusang gumulong sa direksyong gusto mo. Tulad ng paglalagay ng isang bato sa gilid ng isang dalisdis, hindi mo kailangang itulak ng malakas kusa itong gugulong pababa. Nang sunod-sunod na kumilos ang Amerika, lumikha sila ng isang psikolohikal na dalisdis sa merkado at sa pandaigdigang politika. Ito ay ang pagtaas ng panganib.
Ang mga bansa ay kailangang mag-alala sa kanilang depensa. Ang mga negosyo ay nagtataas ng kanilang mga reserba. Ang mga kumpanya ng transportasyon at insurance ay nagiging mas maingat. Ang mga kaalyado ay mas lumalapit sa Amerika dahil kailangan nila ng garantiya sa seguridad. Ito ang uri ng momentum na napakahirap sirain ng isang kalaban dahil hindi ito isang hukbo na maaari mong barilin. Ito ay isang estado, isang posisyon. At madalas, ang posisyon ang nagdidikta ng maraming bagay. Sa estadong iyon, napipilitan ng kalaban na gawin ang bagay na laging nais ipataw ni Sun Tzu sa kaaway, ang pagkaubos. Kapag ang isang superpower ay kailangang sabay-sabay na mag-alala sa maraming larangan ng panganib, wala na silang karapatang pumili kung saan at kailan aatake, kundi ang pagpipilian na lang ay kung saan unang mag-aapula ng sunog. Habang mas nag-aapula sila ng sunog, mas nawawala sila sa tempo. Habang mas nawawala sa tempo, mas kailangan nilang magdepensa. At habang mas malakas ang kanilang depensa, mas tumataas ang gastos. At tinatawag iyon ng mga sinaunang estratehista na panalo ng hindi lumalaban. Pagurin muna ang kalaban, hayaan silang maubos ang sarili. Sa totoo lang, ang ginawa ng Amerika sa Iran ay napakagulat maging sa mga mismong tagamasid. Ang Russia, China at maging ang EU ay lubos na natigilan dahil sanay silang basahin ang Amerika gamit ang isang lumang formula. Takot ang Amerika sa matagalang digmaan, takot sa paglala ng gulo, lalo na't hindi maganda ang mga alaala ng Amerika sa gitnang silangan. Mag-aatubili ang Amerika, mahahati ang loob, ngunit ang sunod-sunod na pagkilos kamakailan ay nagpatulala sa lahat. Nagpadala ito ng ibang signal. Ang Amerika ay naglalaro ng mabilis, marami at tumatama sa mga puntong mahirap sagutin ng kalaban. Dahil dito, kailangang muling kalkulahin ng Moscow ang tanong kung sulit bang iligtas ang isang malayong kaalyado. Kailangang muling isipin ng Beijing kung hanggang saan nila kayang protektahan ang kanilang mga partner. At kailangang muling kalkulahin ng Europa ang isyu ng katatagan ng kalakalan at enerhiya sa isang mundo kung saan ang geopolitical na panganib ay itinaas sa isang napakataas na antas. At hindi naman kinakailangang may gusto agad na sakupin ng Amerika. Ngayon, inaatake nila ang Iran. Sinusupil ang Venezuela hindi dahil gusto nilang manakop ng karagdagang lupain, kundi para pilitin ang kalaban na magbayad ng dagdag na pera, dagdag na gastos araw-araw para mapanatili ang kanilang posisyon. At iyon ay tunay na pera, panganib at panloob na tensyon. Kailangan nilang habulin ang mga pangyayari at magdepensa sa napakaraming direksyon. Ngayon ay Iran, bukas ay kung saan, walang nakakaalam. Ang pagiging hindi mahuhulaan na iyon ang siyang pinahahalagahan sa sining ng digmaan, lituhin ang kalaban. Iyan mismo ang sining ng isang general. Hindi kailangang itago ang iyong landas, kundi gawin itong imposible para sa iba na hulaan ang iyong landas gamit ang anumang formula. At sa sitwasyong iyon, itinutulak ng Amerika ang kanilang mga kalaban sa isang estado ng pagkapagod at pagkaubos. Naglalaro sila ng pusa at daga sa estratehikong antas, habang ang kanilang mga atake sa Venezuela o Iran ay tila kilos ng isang agila sa taktikal na antas. Ngayon, ang Estados Unidos ay isang puwersang dapat katakutan. Sa mga pag-atake tulad ng sa Jordan kamakailan, nakikita natin na hindi dapat maliitin ang lakas militar ng Amerika. Lahat ay muling sinusuri ang sitwasyon. Tayo rin ay ganoon.